This year in Misters of Filipinas, the ultimate rise for male pageantry has come as Misters of Filipinas has dominated the male pageant scene since its inception in 2013. Mula sa Cebuanong Zihil Wagas ang ating Mr. International 2013 runner-up hanggang sa Manilenyong pulis na si Mariano Formata Jr. o mas kilala na si Neil Perez, the country's first Mr. International noong 2014. Nakaka-excite kasi ako as a title holder. So, tinitingnan ko rin kung sino yung pwedeng pumalit sa akin at pwedeng lumaban uli internationally. The Philippines is indeed the powerhouse of beauty, whether we take it from the beauty of women and men. Mabuhay! This is Misters of Filipinas 2016. This year, Prime Events Production Philippines Incorporated, ang producer ng Misters of Filipinas pageant, has come up with some exciting new twists. Kaya Mr. Filipinas ngayon, ang format niya ay parang reality pageant, and I think magiging patok to, lalong-lalo na sa social media, magiging trending siya since the audience, the people will be able to follow the delegates, their journey towards the crown and the title. And I think it's a good move by PEPS since magiging closer lahat ng tao, malalaman nila in an intimate level ang mga delegates this year and magkakaroon ng parang social interaction. At para sa ating unang webisode, we will be taking you to the rigorous but exciting process of searching for the ideal misters that we are looking for. Everybody has the looks, everybody has a body. So yung body naman kasi pwede natin i-improve yan. So ang minsan ang tinitingnan din namin lagi dito is yung attitude, kung paano mo dadalhin yung title mo itself, kung saan ka nababagay sa title. Para sa akin, gusto ko yung may magandang personality kasi once na title holder ka, dadalhin mo yung sarili mo at daladala mo yung Pilipinas sa iba't ibang bansa at kung saan man ikaw mapunta. So pag siguro attitude ka or may mga pangit na pag-uugali ka, like kunyari mga simpleng pagtapon ng basura, paano ka may pag-usap sa tao, yung paggalang, napaka-importante nun. Siguro yung, ako personally, sa akin kindness yung hinahanap ko eh. Kasi para sa akin, napakahalaga ng mabait ka talaga sa kahit kaninong tao. Siyempre, hindi naging madali para sa ating mga applicants ang pagpasok sa pageant na ito. They all have to pass the requirements both physically and mentally. Kaya nga para sa screening committee ng Misters of Filipinas, isang napakahirap na task ang hanapin ang mga susunod sa yapak ng ating reigning kings. Danbar Erdales, 20 years old. Dati nag-work ako sa online casino. And ngayon, nag-stop po ako. Working student ako dati and scholar din po ako. Kung nagsasabi sa akin na naniniwala po sa akin na sumali daw po, baka try ko daw po. Nakaya ko naman. Ngayon po, gusto ko po patunayan sa kanila na kaya ko naman. Na hindi ko sila bibiguin. My name is Miguel Guia. I'm from San Pablo City, Laguna. So we just moved here 2 weeks ago sa Santa Ana, Manila. Sinubukan ko kasi yung father ko matagal na rin akong pinupush sumali ng pageants. So nung nawala siya last year, parang dun ko lang naano yung sarili ko na parang gusto kong gawin yung gusto niyang mangyari sa akin. My name is Roberto Faigalin Jr. I'm 28 years old from province of Romblon, Laguna. Nakatira ako ngayon sa Makati City. Dapat siguro deserving ako manalo para maipakita ko sa mga taga-probinsya mismo sa province ng Romblon na hindi lang pang Romblon kundi kaya din namin pumunta ng Maynila, makipagsapalaran sa kahit anong bagay, lalong-lalo na makasali dito. Unity in diversity. Yan ang nakita sa mga casting calls para sa Misters of Filipinas 2016. Having applicants from as far as Mindanao and Visayas, from different walks of life, lahat sila pinakitang mayroong silang katangian para matawag na Misters of Filipinas. Ako po si Raymar Cortez, 22 years old, taga Paumbong, Bulacan. Ako po ay second year student, graduating po ng Information Technology. Nakita ko po ang Misters of Filipinas sa FB page po at nagkaroon po ako ng interest na sumali agad at mag-screening. I'm Roshan Barman, I'm 20 years old and I'm currently studying in Far Eastern University, Manila. I love playing basketball, hitting the gym, having fun with my friends. Naisipan kong sumali dito sa Misters of Filipinas dahil simula pa lang ng pagkabata, pinangarap ko ng maging isang modelo. So, naisip ko na baka dahil dito, maumpisahan ko yung
career ko as a model and para na rin maging proud sa akin yung parents ko. Ako po si Cyrus Anthony Fernandez Bernal, 18 years old. Kasalukuyang nakatira sa Maligaya Park, Novaliches, Quezon City. Ako po ay nagtatrabaho ngayon bilang isang stock clerk sa isang department store sa mall. Sobrang kaba din. Pero andun pa rin po yung saya, lalo na nakasali ako ngayon. Pero yung kaba na nararamdaman ko kasi mas malalaking katawan nila sa akin, mas gapings, pero andun pa rin yung courage ko sa sarili ko na hindi ako susuko. Kaya ko. Marami sa kanila ay mga estudyante, modelo, at karamihan ay parang si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach na makailang ulit na din nag-try na sumali sa iba't ibang pageants. Ang isa pa nga ang runner-up from last year's Misters na si A.R. De La Serna. Since I was a runner-up last year, I decided to join this year because I do think that a runner-up is the biggest loser because you are nearest to your goal but you fail to reach your goal. That's why I joined this year because I don't want to remain a loser. I want to try my luck this year and hopefully I want to win one of the major titles this year. Well, we can't deny that this is one of the most prestigious male pageants in the country. It's all over the social media, TV. So when I heard that they were looking for the next candidates this year, I said to myself that I should give it a shot. Of course, I'm so happy and excited because Mr. Filipinas is the highest male pageantry in the Philippines. So, I mean, if you have been texted by the PEPs or the Mr. Filipinas, it's really overwhelming. Ito naman ay isang police applicant na mukhang na-inspire sa pagsali ng mga kabaro niyang sina Mr. International Neil Perez at Manhunt International Philippines Don MacGyver Cochico. Sa tingin niyo ba may laban siya? Para po sa akin, sa mga previous winners ay mga parehas kong police eh. Para sa akin, ako po ay kinakabahan at nasa expected po ng karamihan na pagpapatuloy namin to at sana kakayanin ko to na may panalo din tulad nila. Applicants will undergo a photo shoot session with Mr. Raymond Saldana. Sino kaya ang mag-stand out sa kanila? Well, Sean, we're actually having a photo shoot of the candidates na pinabalik. We're selecting the top 20. So, from this photo shoot, malalaman natin kung sino ang magaling mag-project, sino ang photogenic, sino ang pwedeng ilaban natin sa mga hinahanap ng mga international pageants. May mga qualified already, may mga kasi iba dyan, may experience sa pageant eh. So yun, edge nila yun. Meron namang mga raw na candidates, pero confidence sa sarili. Kaya tingin ko yun, pwede mag-deliver yun. Kaya tingin ko marami tayong makikitang really potential na candidates dito. Wow, syempre pleasure po talaga para sa akin kasi hindi talaga ako nag-expect that time. And nung na-receive ko yung text na grand callback nga, sobrang para sa akin, big achievement na rin kahit alam kong may elimination ngayon, alam kong pwedeng hindi pa rin, pero alam ko si God na ang bahala sa akin and alam ko siya nagbibigay lahat ng sa akin ng blessing. Kinakabahan po, saka masaya, unexpected. Hindi kasi ako nag-expect na makakapasok ako sa grand callback kasi expectations really hurts. And then, there are many times talaga na you think you won't survive, but you survive. Actually, masaya na ako. Kahit dito pa lang, sobrang saya na. Kasi marami kang makikilalang kaibigan, then makikita mo sa kanila na deserving naman sila lahat. Ngayon, medyo mixed emotion. Natatakot, kinakabahan, na masaya kasi dito na natin malalaman kung sino yung papasok talaga na official candidates. Kasi parang may matatanggal pa yata dito. So, yun yung nakakakaba. Kasi hindi natin alam kung makakapasok ba or uuwi na ng tuluyan.
Welcome back to Misters of Filipinas 2016. This is it. It's now time to see the lucky Misters who made it to the final casting for Misters of Filipinas 2016. I'm very delighted and happy, but I'm nervous at the same time. But I have to do my job. I have to fulfill my dreams, and that's it. Kinakabahan po ako kasi ang lalaki ng mga katawan nila. Yun, ang lalaki po ng katawan nila, pero sabi ko nga po, buo po ang loob ko. Lalaban ako kahit ganito lang po ako. I know I can do it. Determination, because I have so many practices I've done. And I think I'm ready for being an official candidate of Mr. of Filipinas. Helping us out is ace photographer Mr. Raymond Saldana. Kasama ang mga piling-piling mga hurado para kilalanin at alamin kung sino ang mga nararapat bigyan ng tsansa na maging Misters of Filipinas 2016. Let's take a look at this year's Misters Wannabe. From hundreds of applicants down to our final 50, sino nga ba ang maswerteng Misters na pasok sa official candidates ng Misters of Filipinas? Congratulations to our new batch of Misters of Filipinas 2016 candidates! Alam naming excited at happy kayong lahat pero hindi pa ito dito natatapos. This is just the start of your journey. The most difficult but fun part will be next, as Misters of Filipinas candidates will undergo many trainings and activities, only here at the Road to Misters of Filipinas 2016. Ang masabi ko lang is gagawin ko yung best ko. So, enjoy ko lang yung competition. Ngayon po, mixed emotion. Kinakabahan po na parang excited. Kasi nakita ko naman po lahat ng mga kasama ko. Lahat naman po talagang halos deserving. Pero, ayun nga, lakasan lang dito ng loob. Tsaka, swerte lang po. Swertihan lang dito. Masaya, tsaka magpapasalamat din dun sa mga sumuporta, tsaka sa kung sino yung mga taong nakapalibot sa akin. Natutuwa ako kasi hindi ko ina-expect din na makakapasok ako dito. So, sana magtuloy-tuloy if ever mangyari.